Dear Dr. Love, good evening po at kumusta po kayo? Sana'y okay po kayo at nasa maayos sa kalusugan. Sumulat po ako para idulog ang nararamdaman ko sa aming relasyon ng kinakasama ko. Tawagin niyo po ako sa pangalang Lindsay mula sa Concepcion, Marikina. Ako po ay 33 anyos at may 2 anak, isang lalaki, isang babae. Nagkaanak po ako sa una kong karelasyon pero tuluyan niya akong tinalikuran, maging ang aming anak na 7 years old. Hanggang sa nakilala ko si Axel mula sa common friend namin, naging kami ni Axel after 8 months and a year after, nagkaanak kami. Nag-live-in na kami at tumira sa bahay nila dito sa Marikina hanggang sa umabot na po ng 5 years ang relationship namin. Tanggap naman niya ang anak ko sa unang karelasyon ko. Katulad ng ibang mga babae, noon ko po pinangarap talaga na maikasal kahit man lamang sa huwes. Matagal ko na po itong hinihintay pero hanggang ngayon, wala akong nararamdamang engagement plans mula kay Axel. Ayoko rin namang tanungin siya dahil baka isipin niyang isinisingit ko pa ito sa gastusin namin, lalo na sa pagpapaaral sa mga bata. Pareho naman kaming may trabaho, kaya I don't see any reason na hindi naman kayang gumastos para sa kasal, kahit super simple lang. Natatakot lang ako dahil habang tumatagal, hindi na rin katulad ng dati ang init or spark ng pagsasama namin. Normal po ba ito, Dr. Love? How do you keep the love alive and burning? Ito kaya ang dahilan kaya parang wala siyang balak na pakasalan ako. Sabi kasi ng friends ko, normal lang naman daw na parang wala nang gaanong spark as time goes by, pero pipiliin niyo pa rin daw ang isa't isa dahil may nag-uugnay pa ring pagmamahalan. Gusto ko na rin sanang magpakasal kami para may panghahawakan kami at masabing may basbas na ito ng batas at ng simbahan. Ay nako, Dr. Love. I don't know what to feel. Hindi ko alam kung paano ito bibring up sa kanya, lalo na't ayokong isipin niyang pinangungunahan ko siya. Pero hihintayin ko po ang advice niyo, Dr. Love. Alam kong maliliwanagan ako tungkol sa concern kong ito. Salamat po ng marami sa inyo at sa inyong radio program. Gumagalang Lindsay ng Concepcion, Marikina. Maraming salamat sa iyo, Lindsay. Isn't it too late? hindi pa naman sana, I hope. Well, anong hanapin nating spark? Ito, real talk, ha? Believe me, because we celebrated our 55th wedding anniversary last June 14. 55th wedding anniversary. Meaning, sa loob ng 55 taon, araw-araw, gabi-araw, yung mukha ng asawa ko ang nakikita ko. Bago ako matulog sa gabi, yung mukha ng asawa ko ang nakalantad sa mukha ko. Paggising ko ng umaga, mukha pa rin ng asawa ko ang makikita ko. 55 taon. Can you imagine? Nakahanapan niyo ba kami ng spark? Hanapan niyo kami ng spark doon sa 55 years na. Siguro first 10 years ng aming relationship. May excitement na gusto mong palagi kayo magkasama. Diba? Real talk. Ako minsan, may mga araw na gusto ko ako lang mag-isa.
Maniniwala ba kayo pag kami bumibiyahe mag-asawa papuntang Manawag, Pangasinan, pag magsisimba kami doon, magmula sa Taguig hanggang sa Manawag, hindi kami nag-uusap. Kasi nakafocus ako sa pagmamaneho. Di ba? At nagkakaintindihan na kami sa kilos pa lang. Alam ng misis ko kung kailangan ko ng tubig, nauuhaw ako. Ganun pa man, kung papipiliin mo kami pa rin ang magsasama. Bakit? Kasi mahal namin ang isa't isa. At yung bagay na yon, hindi mapapalitan. Hindi porke ikinasal kami sa huwes. Actually, kinasal kami sa huwes kasi itinanan ko yung misis ko nung araw . Kinasal kami sa huwes. Pinakasalan ko yung misis ko sa huwes bago kami namanhikan. Para sigurado, di ba? Ang mayor ng Taguig noon ay lolo ko. Kaya okay lang. Pagkatapos, ikinasal naman kami sa simbahan. Yan. Balikan natin ang problema nitong si Lindsay. Huwag puro problema ko ang pag-usapan natin. Lindsay, may ilang taon na rin silang nagsasama nitong kanyang kalibin na si Axel. Okay? Meron na silang isang anak. Ang pangarap ni Lindsay, makasal sila kahit man lamang sa huwes. Yung simple. Well, sabihin ko sa'yo, kung ako ang boyfriend mo, bakit ko pa paplanuhin na pakasalan ka? Pumayag ka naman sa loob ng ilang taong pagsasama natin, pumayag ka na walang kasal. Bakit pa kita pakakasalan? Libre na ang sex ko hanggang nagsawa na nga ako sa katawan mo. Meron pa akong cook, tagaluto, tagalaba, tagaplansya, tagalinis ng bahay, tagapaligo ng anak. Katuwang ko pa sa paghahanap buhay. Bakit pa kita pakakasalan? Pumayag ka namang hindi ikasal. So that's the first question. Now, aasahan mo pa ba itong kalibin mo na papakasalan ka at mag-o-offer sa iyo ng kasal? Bakit nga kita pakakasalan? Magbigay ka ng magandang dahilan. Nakukuha ko naman ang gusto ko nang hindi tayo kasal. See? Kasi ang iniisip ng boyfriend mo, yung sarili lang niya. Alam ba ninyo na sa mga babae katulad ni Lindsay, napakahalaga na mapakasalan sila ng kanilang minamahal dahil ito ang pagpapatunay na talagang mahal mo at iginagalang mo ang babaeng ito. Dahil susumpa ka sa harap ng tao at sa harap ng Diyos na magmamahalan kayo at magiging tapat ka, paglilingkuran mo siya sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, till death do you part. Now, sa legal, sa huwes, lahat ng mga karapatan, Lindsay, bahagi ka. Kung ang asawa mo ay naguhulog sa social security system, kasama ka doon na makikinabang. Pag natsugi ang asawa mo, ikaw ang tatanggap ng pensyon. Kasi ikaw ang asawa. Lahat, pag may binili ang asawa mo na property, kapangalan ka, nandun ang pangalan mo sa property. At sa kanya, okay lang yun kasi mahal ka niya, asawa ka niya. Hindi inaasawa, asawa ka niya. See? Lahat ng mga benepisyo ng isang tunay na asawa, nasa sayo. Nasa iyo ang karangalan na matawag kang Mrs. Karapatan mo yan sapagkat naglilingkod ka sa kanya at sa inyong mga anak. Karapatan mo na hingin sa kanya na pakasalan ka.
Hindi po pwedeng naghihintay ka lang kasi kung maghihintay ka, aabutin ka ng siyam-siyam. I'm telling you. Hindi magkukusang pakasalan ka. Kaya ikaw na ang magsabi sa kanya dahil karapatan mo yan. Natatanda kang pinakikisamahan ka lang. Hindi ka asawa. At wala kang security. Kapag naisipan niya at nakakita yan ng isang babaeng mas mabango kesa sayo, isang babaeng mas magandang katawan kesa sayo, isang babaeng mas bata kesa sayo at mas sariwa, napapayag na maging kabit, iiwanan ka niyan. Pupwede niyang gawin sapagkat hindi ka asawa at ikaw wala kang habol. Yung anak mo sa kanya may habol, ikaw wala. See? So, kailangan makasal ka. Now, iba ang kasal sa simbahan. Ang tawag diyan, sacramental wedding. At pag sinabing sacramental, ito ay sakramento na dinadaluyan ng biyaya ng Diyos para sa inyong mag-asawa. So, yan ang mahalaga diyan. Now, ang tanong, kailangan ko bang sabihin sa kanya, hindi ba nakakaya na para akong naghahabol? Dapat lang maghabol ka. Kasi, inalipin ka na niya. Libre ang sex, durog na ang katawan mo sa kasa-sex. Pero hindi binibigay sa iyo ang karapatan at ang dignidad na matawag kang asawa. Now, ikaw ang tatanungin ko. Kung nahihiya ka na hingin ang iyong mga karapatan bilang isang babae, ikaw ba'y nakahandang habang panahon ka na lamang nandyan sa isang tabi na matawag na kinakasama lamang? Handa ka ba na makita ang kinakasama mong lalaki na iiwanan ka isang araw dahil may nakitang iba dahil hindi naman kayo kasal? See? Kung ikaw ay kasal, lahat ng karapatan ay pupwede mong habulin sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. At karapatan mo na ibigay sa iyo ng kinakasama mo ang karangalan na matawag na asawa or wife. Lindsay, ito na ang panahon para malaman mo ang katotohanan buhat sa kanya. Aasa ka ba sa wala? O aasa ka sa isang pangakong maaaring magkaroon ng katuparan? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.